Paano nabuo ang relihiyon ng mga Mormon? Pamilyar ka ba sa Mormon? Miyembro ka ba dito? At kung hindi ka miyembro dito ay ano ang relihiyon mo? Paki-comment mo naman sa ibaba para malaman din namin. Ganun pa man, sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba nagsimula ang relihiyong ito, sino ang nagtayo, at ano-ano ang mga pinagdaanan nila, at bakit hanggang sa ngayon ay namamayagpag pa din sila sa buong mundo. At yan ang ating aalamin. Bago tayo tumalon sa kasalukuyan ay bumalik muna tayo sa nakaraan. Noong early 1800s, mabilis na nagbabago ang United States. Bagong bansa pa lamang ito noon at kasabay ng paglaki nito ay lumakas din ang interes ng maraming tao sa relihiyon. Maraming preacher ang naglalakbay sa iba't ibang lugar para mangaral, kaya naman iba't ibang Christian groups din ang nagsimulang dumami. Bukod pa ay lalo ring dumami ang mga nangangaral at bagong religious groups sa Western New York kung saan lumaki si Joseph Smith. Si Joseph Smith ay ipinanganak noong December 23, 1805 sa Vermont. Noong 1816, lumipat ang kanyang pamilya sa Palmyra, New York. Mahirap ang buhay ng pamilya Smith at kailangan nilang magtrabaho para mabuhay. Kaya limitado lamang ang formal education ni Joseph. Pero marunong siyang magbasa at magsulat at lumaki siyang pamilyar sa Bible at sa iba't ibang usapan tungkol sa relihiyon. Noong panahong iyon, hindi lamang relihiyon ang sikat sa lugar. Dahil bago pa ang lugar ay sikat din ang kwento tungkol sa mga ginto. Mayroon pa nga mga taong naghahanap ng sinasabing nakatagong kayamanan. At may mga naniniwala pa na maaring makatulong ang mga espesyal na bato, panaginip o iba pang folk beliefs para malaman kung saan nakabaon ng treasure. Naging bahagi rin si Joseph Smith ng ganitong treasure hunting. May historical records na nagpapakitang gumamit siya ng tinatawag na seer stone habang tumutulong sa paghahanap ng nawawalang bagay o nakatagong kayamanan. Habang lumalaki si Joseph, napansin din niya ang dami ng magkakaibang simbahan sa paligid niya. Iba-iba ang turo ng bawat grupo at hindi niya alam kung alin ang dapat niyang sundan. Dito nagsimula ang isa sa pinakamahalagang kwento sa relihiyon na kalaunan ay itinatag niya. Ayon sa sariling salaysay ni Joseph Smith, noong spring ng 1820, 14 na taong gulang siya nang pumunta siya sa isang tahimik na kakahuyan malapit sa kanilang bahay para manalangin. Ang gusto niyang malaman ay kung aling simbahan ang dapat niyang salihan. Ayon kay Joseph, habang nananalangin siya ay nakakita siya ng isang napakaliwanag na liwanag at dalawang divine beings. Kalaunan ay sinabi niyang ang nakita niya ay ang Diyos Ama at si Jesus Christ. Ayon sa kanyang salaysay, sinabi sa kanya na huwag muna siyang sumali sa mga simbahan na kanyang pinagpipilian. Ang pangyayaring ito ang tinatawag ngayon ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na First Vision. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang paniniwala tungkol sa simula ng kanilang simbahan. Ang kwentong ito ay galing mismo sa mga sinabi at isinulat ni Joseph Smith tungkol sa kanyang mga nakita at naranasan. May ilang bersyon siya ng kwento na naitala pa sa iba't ibang panahon, pero wala pang simbahan na itinatag si Joseph pagkatapos nito. Lumipas pa ang ilang taon. Pagsapit ng 1823, 17 years old na si Joseph. Ayon ulit sa kanyang salaysay, isang gabi habang nananalangin siya sa kanilang bahay, may nagpakitang anghel sa kanyang silid. Ang pangalan ng anghel ay Moroni. Sinabi raw ni Moroni na may sinaunang record na nakasulat sa mga metal plates at nakabaon sa isang burol malapit sa kanilang lugar. Ayon sa kwento ni Joseph, ang record na iyon ay tungkol sa mga sinaunang taong nanirahan sa Amerikas. Hindi agad nakuha ni Joseph ang mga plates. Ayon sa kanyang kwento, kailangan pa niyang maghintay ng ilang taon bago niya ito makuha. Pero dito nagsimula ang susunod na mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Dahil ang mga plates na ito raw ang magiging basehan ng aklat na tatawaging Book of Mormon. Ayon pa sa kwento ni Joseph Smith, sinabi ni Moroni sa kanya na ang mga plates ay may sinaunang record na kailangan niyang i-translate. Pagsapit ng 1827, sinabi ni Joseph na pinayagan na siyang kunin ang mga plates mula sa burol na tinatawag na Hill Cumorah. Kasama raw ng mga plates ang mga gamit na makatutulong sa translation. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang magdikta ng text na magiging Book of Mormon. Hindi si Joseph mismo ang nagsulat ng buong manuscript. Nagsasalita siya habang may ibang taong nagsusulat ng kanyang sinasabi. Kabilang sa mga nagsulat ng kanyang mga idinidikta ang asawa niyang si Emma Smith, si Martin Harris at kalaunan si Oliver Cowdery. Ayon sa mga historical account, gumamit si Joseph ng dalawang uri ng gamit sa translation. May tinatawag na interpreters na kasama raw ng mga plates at gumamit din siya ng sarili niyang seer stone. Sa ilang pagkakataon, inilalagay ni Joseph ang seer stone sa loob ng sombrero at inilalapit ang mukha niya rito para maging madilim sa loob.
Pagkatapos, sinasabi niyang may mga salitang lumalabas sa bato at idinidikta niya ang mga ito sa mga nagsusulat. Ang paggamit niya ng seer stone ay konektado sa dati niyang karanasan sa treasure hunting bago pa nagsimula ang Book of Mormon. Pagsapit ng 1829, mabilis nang umusad ang translation. Malaking bahagi ng manuscript ay nadikta sa loob lamang ng ilang buwan. Pagkatapos, ipinadala nila ang manuscript sa printer sa Palmyra, New York. Noong 1830, dito na nailathala ang unang edisyon ng Book of Mormon. Para sa mga unang tagasunod ni Joseph Smith, napakahalaga ng aklat dahil ito ang naging pangunahing patunay ng kanyang sinasabing pagiging propeta. Para naman kay Joseph, hindi ito kapalit ng Bible. Itinuro niya na isa itong karagdagang scripture lamang tungkol kay Jesus Christ at sa mga sinaunang taong sinasabi ng aklat na unang nanirahan sa Amerikas. Ang pangunahing kwento ng Book of Mormon ay nagsisimula sa isang pamilyang nakatira sa Jerusalem bago bumagsak ang lungsod sa Babylonian Empire. Ayon sa aklat, pinangunahan ng isang lalaking nagngangalang Lehi ang kanyang pamilya palabas ng Jerusalem. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, gumawa sila ng barko at tumawid sila sa dagat hanggang makarating sila sa Amerikas. At mula sa mga sumunod na henerasyon ng kanilang pamilya, nabuo ang dalawang pangunahing grupo na tinawag na Nephites at Lamanites. Sa kwento ng Book of Mormon, madalas na nagkakaroon ng digmaan, political conflict at religious disagreement ang dalawang grupo. At bukod pa dito, ang isa pa sa pinakamahalagang bahagi ng Book of Mormon para sa mga mayembro nito ay ang kwento na nagpakita si Jesus Christ sa mga tao sa Amerikas matapos siyang mabuhay muli. Ayon sa Book of Mormon, nagpakita si Jesus sa mga tao roon, nagturo ng kanyang gospel at bumuo ng isang community ng believers. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ngayon ng simbahan ang Book of Mormon na Another Testament of Jesus Christ. Para sa mga miyembro ng simbahan, hindi lamang ito history ng sinaunang mga tao. Isa rin itong religious text na nagpapatunay sa kanilang paniniwala tungkol kay Jesus. Ang tanong ngayon ay kung historical record ba talaga ang Book of Mormon? Sa katunayan ay matagal na itong pinagtatalunan. Ang early members ng simbahan ay madalas naniniwala na ang Native Americans ay direktang descendants ng mga taong inilalarawan sa Book of Mormon. Pero kung titingnan natin ngayon, sa kasalukuyang introduksyon ng Book of Mormon, makikita na sinasabi na ang mga Lamanites, isang grupong inilalarawan sa aklat bilang mga inapo ng pamilyang nagmula sa Jerusalem, ay kabilang sa mga ninuno ng American Indians. Mas maingat na ang wording ngayon. Dati kasi, parang sinasabing ang mga Lamanites ang pangunahing pinagmulan ng mga American Indians. Ngayon sinasabi na lamang nakabilang sila sa mga ninuno nila. Ngayon, para sa mga believers, faith ang pangunahin nilang basehan sa pagtanggap sa Book of Mormon bilang scripture. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng historians, archaeologists at genetic researchers ang mga claim tungkol sa pinagmulan ng mga sinaunang population sa Amerikas. Kaya mahalagang paghiwalayin ang dalawang bagay. Ang kwento ayon sa paniniwala ng simbahan at ang mga tanong na sinusuri pa rin ng historical at scientific research. Pero anuman ang paniniwala tungkol sa pinagmula ng aklat, malinaw ang naging epekto nito kay Joseph Smith. Dati isa lamang siyang batang farmer mula sa New York na kilala rin sa treasure hunting. Pagkatapos mailathala ang Book of Mormon, nagsimula siyang makilala bilang religious leader. At mula rito, hindi na lamang aklat ang kanyang bubuuin. Ang susunod niyang hakbang ay magtatag ng sariling simbahan at tipunin ang mga taong naniniwala na may bagong propeta at bagong scripture na lumitaw sa Amerika. At heto na nga tayo. Pagsapit ng 1830, may Book of Mormon na si Joseph Smith at nagsisimula na ring dumami ang mga taong naniniwala sa kanya. Para sa kanyang mga tagasunod, ang Book of Mormon ay patunay na talagang tinawag siya ng Diyos bilang isang propeta. Kaya noong April 6, 1830, nagtipon si Joseph at ang kanyang mga tagasunod sa Fayette, New York at opisyal nilang itinatag ang kanilang simbahan. Tinawag muna itong Church of Christ. Mula rito, hindi na lamang Book of Mormon ang itinuturo ni Joseph. Patuloy siyang nagbigay ng mga revelation o mga mensaheng sinabi niyang natatanggap niya mula sa Diyos. Sa paglipas ng mga taon, nabuo ang maraming paniniwala na naging kakaiba sa kanilang samahan. Isa sa pinakamahalaga ang paniniwala nila sa tinatawag na restorasyon. Ayon sa kanilang paniniwala, matapos mamatay si Jesus at ang kanyang mga apostles, nawala ang tamang kapangyarihan para mamuno sa simbahan. Kaya naniniwala sila na ibinalik ng Diyos ang kapangyarihang ito kay Joseph Smith para maibalik ang tunay na simbahan ni Jesus.
Tinatawag nila ang panahong ito na Great Apostasy. Kaya para sa mga Latter-day Saints, kailangan itong ibalik o i-restore bago ang second coming ni Jesus. Ayon kay Joseph Smith, bahagi ng restoration na ito ang pagbabalik ng priesthood authority o kapangyarihang mamuno at gumawa ng religious ordinances sa pangalan ng Diyos. Sinabi nina Joseph Smith at Oliver Cowdery na nagpakita sa kanila si John the Baptist at ibinigay ang isang bahagi ng priesthood. Ayon din sa kanilang salaysay, nagpakita kalaunan ang mga apostles na sina Peter, James at John at ibinigay sa kanila ang mas mataas na priesthood authority. Dahil dito, naniniwala si Joseph at ang kanyang mga tagasunod na ang simbahan nila ang magpapatuloy ng church na itinatag ni Jesus noong unang panahon. Pero noong 1830, hindi pa kumpleto ang lahat ng teachings ng LDS Church. Marami sa mga paniniwala nila ay itinuro pa ni Joseph Smith sa mga sumunod na taon. Marami din sa mga doktrina ni Joseph Smith ay nadagdagan at nagbago habang tumatagal ang kanyang ministry. Sa mga sumunod na taon, itinuro niya ang mas malawak na kwento tungkol sa buhay bago tayo ipinanganak. Tinuro niya rin ang purpose ng buhay sa mundo at sa maaring mangyari pagkatapos ng kamatayan. Sa modernong Latter-day Saint belief, ang mga tao ay mga spirit children ng heavenly parents at isinilang sa mundo para magkaroon ng physical body, matuto, pumili at lumago. Itinuturo rin nila na sa pamamagitan ni Jesus Christ, maaring makabalik ang tao sa presensya ng Diyos at maging katulad ng Heavenly Father. Pero para kay Joseph Smith, hindi sapat na magkaroon lamang ng bagong simbahan. Naniniwala siyang kailangan ding tipunin ng mga believers sa isang lugar at bumuo ng isang community na handa para sa pagbabalik ni Jesus. Tinawag nila ang ideyang ito na Zion. Noong late 1830, sinabi ni Joseph na nakatanggap siya ng revelation na nagsasabing lumipat ang mga miyembro sa Ohio. Kaya noong early 1831, lumipat si Joseph at marami sa kanyang followers sa Kirtland, Ohio. Dito mas mabilis na lumaki ang movement. May mga bagong converts na sumali at unti-unting naging mas organisado ang simbahan. Pero para kay Joseph, hindi Ohio ang final destination. Gusto niyang malaman kung saan itatayo ang Zion o New Jerusalem na pinaniniwalaan nilang magiging mahalagang lugar para sa kanilang community at sa paghahanda sa Second Coming. Pagsapit ng summer ng 1831, naglakbay si Joseph kasama ang ilang church leaders papunta sa Missouri. Pagdating nila sa Jackson County, sinabi ni Joseph na nakatanggap siya ng revelation na ang Independence, Missouri ang magiging center place ng Zion. Para sa kanyang followers, malaking bagay ito. Hindi na lamang sa idea ang Zion. Dahil dito ay may aktwal ng lugar kung saan nila balak nilang magtipon, bumili ng lupa, magtayo ng mga bahay at bumuo ng bagong religious community. Naglaan din sila ng lugar para sa isang temple. Habang dumarami ang followers ni Joseph, mas naging konkreto rin ang kanyang plano para sa Zion. Hindi lamang niya sinabi kung saan ito itatayo. Gumawa rin ang church leadership ng detalyadong city plan para dito. May mga streets, blocks at lugar para sa mga temple. Noong 1833, gumawa sila ng tinatawag na Plot of the City of Zion, isang drawing na nagpapakita kung paano nila gustong ayusin ang kanilang bagong lungsod. Sa isip ni Joseph Smith at ng kanyang mga followers, hindi ordinaryong city ang gusto nilang buuin. Ang gusto nila ay ang Zion ay magiging isang religious community kung saan magsasama-sama ang believers, mamumuhay ayon sa kanilang pananampalataya at maghahanda para sa second coming ni Jesus. Kasabay nito, patuloy ding nadaragdagan ang mga turo ni Joseph. Noong February ng 1832, sinabi nina Joseph Smith at Sidney Rigdon na nakakita ulit sila ng vision tungkol sa mangyayari sa mga tao pagkatapos ng kamatayan. Dito nila itinuro ang tinatawag na Kingdoms of Glory. Para sa kanila, hindi simpleng heaven at hell lamang ang naghihintay sa lahat. May iba't ibang level ng glory depende sa magiging relasyon ng tao sa Diyos at kay Jesus Christ. Pero habang lumalawak ang mga turo at dumarami ang followers ni Joseph, lumalaki rin ang opposition sa kanila. Noong March ng 1832 sa Hiram, Ohio, isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa bahay kung saan nakatira si Joseph. Kinaladkad siya palabas, binugbog at nilagyan ng tar at feathers. Si Sidney Rigdon ay inatake rin. Pero hindi dito natapos ang movement. Nagpatuloy si Joseph sa pamumuno. Habang patuloy ding lumilipat ang maraming miyembro papunta sa Jackson County dahil naniniwala silang doon itatayo ang Zion. Pagsapit ng summer ng 1833, humigit kumulang 1,200 Latter-day Saints na ang nakatira sa Jackson County. Habang dumarami ang mga Latter-day Saints sa Jackson County, nagsimulang mag-alala ang mga lokal na nakatira roon.
Natatakot silang baka dumami ng husto ang grupo at magkaroon ng malaking impluensya sa politics, negosyo at mga desisyon sa lugar. Magkaiba rin sila ng religion, culture at pananaw tungkol sa slavery, kaya lalo silang hindi nagkasundo. Marami sa mga Latter-day Saints ay galing sa northern states, habang maraming residente ng Jackson County ay galing sa south kung saan legal pa ang slavery. May isa pang bagay na nagdulot ng kaba sa mga lokal. Naniniwala ang mga followers ni Joseph na ibinigay ng Diyos ang lugar na iyon para sa Zion. Para sa ilang taong matagal nang nakatira roon, parang may bagong malaking grupo na dumarating at nagsasabing ang kanilang lugar ang magiging sentro ng isang bagong religious city. Dahil mabilis ding bumibili ng lupa at dumarami ang mga bagong dating, lalo pang lumaki ang tensyon. Noong Hulyo ng 1833, isang grupo ng mga local residents ang humiling na umalis ang mga Latter-day Saints sa Jackson County. Hindi pumayag agad ang mga miyembro, kaya lumala ang sitwasyon. Sinira ng isang mob ang printing office ng simbahan at sinalakay ang ilang church leaders. Kalaunan, napilitang pumirma ang ilang leaders sa kasunduan na aalis ang mga miyembro sa county. Pero hindi rin agad natapos ang problema. Pagsapit ng late October at early November, muling sumiklab ang karahasan at maraming Latter-day Saints ang sapilitang pinalayas mula sa kanilang mga bahay at lupa. Tumakas ang karamihan papunta sa kabilang bahagi ng Missouri River. Para sa mga followers ni Joseph, malaking kabiguan ito. Ang lugar na pinaniniwalaan nilang magiging Zion ay nawala sa kanilang kontrol bago pa nila maitayo ang city na kanilang pinaplano. Pero hindi nila iniwan ang idea ng Zion. Sa halip naniwala silang kailangan nilang mabawi ang kanilang lupa. Mula rito mas naging komplikado ang relasyon ng simbahan sa Jackson County. Sa mga sumunod na taon patuloy na dumarami ang Latter-day Saints at lumilipat sila sa ibang bahagi ng state. Kasabay nito patuloy ding lumalaki ang takot at galit ng ilang non-Mormon residents. Unti-unting nagkaroon ng sariling armed groups ang magkabilang panig at nagsimula ang mas seryosong sagupaan. Ang simpleng problema tungkol sa religion at lupa ay unti-unting naging political at military conflict. At pagsapit ng 1838 ang tensyon sa Jackson County, Missouri ay sasabog sa isang mas malaking labanan na halos parang maliit na civil war sa loob ng state. Pagsapit ng 1838 tuluyan nang sumabog ang conflict sa Missouri. Nagkaroon ng armadong sagupaan sa pagitan ng ilang Latter-day Saints, local residents at state militia. Dahil dito, noong Oktubre 27, 1838, naglabas si Missouri Governor Lilburn Buggs ng utos na nagsasabing ang mga Mormon ay dapat ituring na kalaban at dapat paalisin sa state. Dahil sa utos at patuloy na karahasan, libu-libong Latter-day Saints ang umalis sa Missouri. Tumakas sila papunta sa Illinois. Doon sila bumili ng lupa sa tabi ng Mississippi River at nagtayo ng bagong city na tinawag nilang Nauvoo. Binigyan sila ng Illinois government ng city charter na nagbigay sa Nauvoo ng sariling local government, court at militia. Dahil dito nagkaroon ulit ng pagkakataon ang mga followers ni Joseph Smith na bumuo ng malaking religious community. Mabilis na lumaki ang Nauvoo. Patuloy ring nagpapadala ng missionaries ang simbahan sa ibang bahagi ng United States at Europe. Maraming bagong converts mula Britain at iba pang lugar ang lumipat sa Nauvoo para sumama sa community. Habang lumalakas ang city, mas lumalaki rin ang kapangyarihan ni Joseph Smith. Siya ang mayor ng Nauvoo, leader ng simbahan, at commander ng Nauvoo Legion, ang local militia ng city. Pero sa Nauvoo rin nagsimula ang isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang buhay. Sinimulan ni Joseph Smith ang practice ng plural marriage, ibig sabihin ay pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Ginawa ito ng lihim noong una at ilang piling church leaders lamang ang nakakaalam. Ayon sa historical records na kinikilala rin ngayon ng simbahan, si Joseph Smith ay nagkaroon ng maraming plural wives. Ang eksaktong bilang ay hindi sigurado, pero tinataya ng historians na nasa pagitan ng 30 at 40. May ilan sa mga babaeng ito nakasal na rin sa ibang lalaki ng masil kay Joseph. Para sa mga naniniwala kay Joseph, ang plural marriage ay bahagi ng revelation na sinabi niyang natanggap niya mula sa Diyos. Pero para sa ibang members, napakahirap tanggapin nito. Dahil lihim ang practice, naging sanhi rin ito ng malaking problema nang malaman ito ng mga dating kasamahan ni Joseph. Habang nangyayari ito, lalo ring lumalawak ang political role niya. Noong 1844, tumakbo pa si Joseph Smith bilang President ng United States. Maliit ang chance niyang manalo, pero ipinakita nito na hindi na lamang religion ng kanyang pinamumunuan. May city siya, maraming followers, sariling militia at lumalaking political influence. Pagkatapos ay dumating ang problemang tuluyang magpapabagsak sa kanya.
May grupo ng dating members at critics ni Joseph na gumawa ng newspaper na tinatawag na Nauvoo Expositor. Sa unang issue nito noong June ng 1844, binatikos nila ang leadership ni Joseph Smith, plural marriage at ang paghahalo ng religious at political power sa Nauvoo. Bilang mayor, nakipagpulong si Joseph sa Nauvoo City Council. Idineklara ng council na public nuisance ang newspaper at printing press. Pagkatapos, inutusan ni Joseph ang city marshal na sirain ang printing press at mga kopya ng newspaper. Ginawa ang utos noong June 10, 1844. Napakalaking problema nito dahil hindi na lamang religious disagreement ang usapan. Ang pagsira sa printing press ay nagdulot ng legal at political crisis. Inaresto si Joseph at ilan sa kanyang kasama dahil sa riot. Habang tumataas ang tensyon, nagdeklara rin si Joseph ng martial law sa Nauvoo at ginamit ang milisya. Kalaunan, naharap siya sa mas mabigat na kasong treason laban sa State of Illinois. Sumuko si Joseph sa authorities at dinala sa Carthage Jail kasama ang kanyang kapatid na si Hyrum at ilan pang kasama. Noong Hunyo 27, 1844, isang armadong mob ang sumugod sa jail. Umakyat ang mga lalaki sa second floor at nagpaputok sa kwartong kinaroroonan nina Joseph at Hyrum. Napatay si Hyrum. May maliit na pistol si Joseph at nagpaputok din siya habang sinusubukan nilang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos, nagtungo si Joseph sa bintana. Tinamaan siya ng mga bala at nahulog mula sa second floor. Namatay si Joseph Smith sa edad na 38. Sa loob lamang ng 14 years mula nang maitatag ang kanyang simbahan, nagawa ni Joseph Smith na bumuo ng isang religious movement, maglabas ng bagong scripture, magtatag ng mga community at makaakit ng libu-libong followers. Pero nang mamatay siya, biglang nawalan ng founder at pangunahing leader ang simbahan. Pagkatapos mamatay si Joseph Smith noong Hunyo 27, 1844 hindi natapos ang movement na kanyang sinimulan. Sa halip naharap agad ang mga miyembro sa malaking tanong, sino ang papalit sa kanya? Walang malinaw na iisang successor na naihanda si Joseph bago siya namatay at pati ang kapatid niyang si Hyrum na maaring naging mahalagang leader pagkatapos niya ay napatay din sa Carthage Jail. Dahil dito, iba't ibang church leaders ang nagkaroon ng sariling claim sa leadership. Sa huli, karamihan ng mga miyembro sa Nauvoo ay sumunod sa Quorum of the 12 Apostles na pinamumunuan ni Brigham Young. May ibang grupo namang humiwalay at sumunod sa ibang leaders. Para sa maraming followers, hindi nasira ng pagkamatay ni Joseph ang kanilang faith. Mas lalo pa nilang nakita si Joseph bilang isang propetang namatay habang ipinaglalaban ang kanyang relihiyon. Hanggang ngayon, napakahalaga pa rin ni Joseph Smith sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Para sa mga miyembro, siya ang propetang tinawag ng Diyos para ibalik ang tunay na simbahan, maglabas ng Book of Mormon at simulan ng tinatawag nilang restoration. Pero sa historical view, mas komplikado ang kanyang kwento. Totoong nagsimula si Joseph bilang isang batang farmer na may limitadong formal education. Totoo ring naging bahagi siya ng treasure hunting at paggamit ng seer stones. Pagkatapos sinabi niyang nakatanggap siya ng visions at revelations, naglabas ng Book of Mormon, nagtayo ng simbahan, nagtatag ng mga bagong community at nagkaroon ng libu-libong followers. Sa loob lamang ng ilang taon, mula sa isang maliit na grupo sa New York, naging malaking religious movement ang kanyang simbahan. Kaya kahit hindi pare-pareho ang pananaw ng mga tao kay Joseph Smith, malinaw na malaki ang naging epekto niya sa American religious history. Para sa believers, propeta siya. Para sa critics, marami sa kanyang claims at ginawa ay dapat suriin ng mabuti, lalo na ang plural marriage, political power at paggamit ng milisya sa Nauvoo. Para naman sa historians, mahalagang paghiwalayin ang religious claims sa mga pangyayaring kayang patunayan gamit ang records at documents. Isa rin sa pinakamahalagang naiwan ni Joseph ang idea ng Zion. Hindi natuloy ang Zion na gusto niyang itayo sa Missouri at hindi rin naging permanenteng tahanan ng kanyang followers ang Nauvoo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, patuloy ang tensyon sa Illinois. Kaya sa ilalim ng leadership ni Brigham Young, nagpasya ang pinakamalaking grupo ng Latter-day Saints na umalis at maghanap ng lugar na mas malayo sa kanilang mga kalaban. Noong 1846, nagsimula silang maglakbay patungo sa western part ng North America. At noong July ng 1847, nakarating ang unang malaking grupo sa Salt Lake Valley, sa lugar na ngayon ay Utah. Doon nila ipagpapatuloy ang pangarap na bumuo ng isang malaking religious community. Sa ilalim ni Brigham Young, lalo pang lalaki ang movement na sinimulan ni Joseph Smith. Kaya ang pinakamahalagang bagay sa kwento ni Joseph Smith ay hindi lamang kung totoo ba ang bawat vision o religious claim na sinabi niya.
Ang mga iyon ay bahagi ng faith at paniniwala na hindi kayang patunayan ng ordinaryong historical records. Ang malinaw sa history ay ang resulta. Sa loob lamang ng 38 years ng kanyang buhay, nakagawa si Joseph Smith ng isang bagong religious movement na nakaligtas kahit napatay ang founder nito. Nag-iwan siya ng Book of Mormon, bagong religious teachings, isang organized church at mga followers na handang iwan ang kanilang mga tahanan para ipagpatuloy ang kanilang paniniwala. At nang mamatay si Joseph Smith, hindi natapos ang kanyang kwento. Ang movement na iniwan niya ang nagpatuloy, lumipat sa kanluran at kalaunan ay naging isang religion na umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo.